Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Itong Wednesday edition ng inyong biyaheng Kapitolyo. Kasama ang mga kapasada nyo ngayong araw, June Magnaye and Ornald Tabares Jr. Magandang lalaki ako. Naku nga! Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Kumusta na po kayo? Abay, araw ho ngayon ng Miyerkules at ngayon po ay Wednesday the 13th. September 13, 2023, ibig sabihin po lamang niyan, panibagong araw na naman pong muli para sa ating pagpasada ng mga napapanahong paksa at pagbabalita. At syempre, gayon din po yung mga masasayang kwento at bahagihan ngayong Wednesday edition sa opisyal na programang pangradyo ng ating pong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ang inyong biyaheng Kapitolyo Year 7. Ayan, at batiin po natin ang ating kasama sa pagbiyahe ngayong araw. Parang iba yata yung script na yun. Oo, sir. Good morning, Onad. Good morning, Sir June. Ayan, napakalamig dito at talagang nag-iinit ang laban ng Team 1 at Team 4 ngayong umaga. At syempre, Miyerkules na naman ho. Abay, kamusta nagaho kayo? Abay, syempre, kasama nyo pa rin at napapakinggan ng mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes mula po sa handsome duo ng inyong biyaheng Kapitolyo. Of course, with Sir June Magnaye and yours truly, Ornald Tabares Jr. Ayan. Sinabi mong, anong sabi mo? Handsome duo, Sir June. Paano naman akong kokontra niyan? Dinamay mo. No? Pero bakit parang si Cheryl may parang talon yata ng talon doon sa sulok na yun? Oo, parang... Ha? Ano bang score na? Oo. Siyempre, September 13, 2023. Ano, 13? September 13, 2023. Ngayon pala ay... ito ang paborito. Oo. International Chocolate Day. So, mahilig ka sa mga panghimagas na chocolate. Oo, sir. Lalo kanina, maaga ho ako nag-almusal. Ay akin ho agad tinernuhan ng mainit-init na tsokolating tableya. Ayan. At may ganun pala? Oho, sir. So, kaya naman sa mga kababayan nating chocoholics na katulad ko, if you wanted to brighten up your day, go grab some chocolates. And trivia lang, sir, sabi nila kung nais mo daw ma-feel in love ngayong araw, all you need is a piece of chocolate bar. Ayan. Pero onting ingat lang po, lalo na yung mga kababayan nating media. Media BTS. Ayan, good morning po. Bakit parang pinagdiinan mo nung sabi mo media Betis? May pagtingin ka pa sa akin ganun, media Betis. Aba, pagka kasi chocolate, sabi nga ni Vice, love. Love, yes. Pero, hinay-hinay lang siyempre. Lalo't higit nakita na natin, partner, yung resulta ng ating blood chem na ako naman, di ba? Ako naman ay okay. Matapos tayong magpa-extract sa ating Provincial Health Office, ako, kailan ba ako? Isang araw. Kaya naman, thank you po sa ating Provincial Health Office at kina Dr. Rose Osaita. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, ang ating masipag din si Dr. Lali Masangkay. Yes. Opo. Kahapon kasi, Sir June, ay nagpa-extract din kami ni kasama nga Auntie May para sa blood chem. Kumusta naman ang result nyo?
sa edad nating ito ay, ayun, maganda na tayo aware na sa mga dapat bawasan at dapat dagdagan. Ayan, at syempre, Sir June, baka nagtataka ang ating mga tagapakinig kung bakit baga ang handsome duo ngayon ng Wednesday edition ay ang tambalang Sir June and Ornald. Dahil ho yung ating kasamang si Sir Vincent Altar ay kasalukuyan pong may ginagampan ng mahalagang papel sa koponan ng Team 1 versus Team 4 ang ating basketball championship game ngayong umaga. So, ibig sabihin, player siya? Player, sir. Napaka-aktibo. Akala ko prayer lang. Nananalangin din siya sa sulok na sana naman manalo kami ngayon. Oho, ayun. Para ho sa kabatiran muli at ito naman inapasadahan na natin last week, di ba? Ito'y bahagi pa rin ng civil serviceman. Yes, opo. Itong Governor's Cup. Yan. So, championship ho ngayon ng Team 1 kung saan kabi-kabilang at saka ng Team... Ang alam ko, 4 ba 6? Ang alam ko, Team 6. Team 6. Basta GSO. Basta si Ma'am Paulette po yun. Good morning, Ma'am. At samantala, ang ating pong Vice Governor, ang ating good vice, si Vice Governor Mark Leviste, ay naroon pa rin sa ating Estados Unidos at siyempre nag-message yata sa iyo para magpaabot ng kanyang pagbati sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Yes, opo, ang kanya pong pagbati ng good morning mula daw po sa LA. Ayan, love. Oo, miss ka na namin, good vice. At pag naisang araw ay makakasama po ulit natin ang ating Vice Gobernador Mark Leviste. Natuwa ako na ako ay humalili muna kay Paring Enteng. Dahil miss ko na rin makasama sa programa si Vice Governor Mark Leviste. Anyway, marami pang araw, di ba, Vice? Speaking of pagbiyahe, malilimutan ka naman natin ang ating mga kabayang nasa kanilang mga sasakyan, mapapribado o pampubliko, at yung mga nasa kanilang mga tahanan na ngayon ay nakikinig sa atin sa himpilang Lakas ng Katotohanan, 95.9 FM, Radyo Totoo. Ayun, at syempre pagbati na rin po ng maganda at masaganang Wednesday morning sa lahat ng ating kapasada via our official Facebook page na Batangas PIO. Ayan, kaya naman send us a heart po at i-share natin itong ating live stream nang sa gayon, mas marami pa po ang makasakay at makasama sa ating pagbiyahe ngayong umaga. Sa ating pong walang kapagod-pagod naman na lalawigan ng Batangas, ang ating pong Gobernador Dodo Mandanas. Magandang umaga po, Gob. Ayan, sa ating pong kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Will o Sir Wilfredo Racelis. Magandang umaga, sir. At syempre, batiin natin ng magandang umaga. Good morning po sa ating Chief of Staff at ating pong Provincial Information Officer, ang napakasipag nating si Tita Abel. Ang tita ng lahat, si Ma'am Maria Isabel Bihasa. Good morning po, ma'am. And of course, sa lahat po ng bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan, sa pangunguna po ng ating good Vice Governor Mark Leviste, 10 ng ating mga hinahangaan at respetadong mga bukal, magandang umaga po. At bago pa man tayo tuluyang mapalaot, wala pong bibitaw at maglilipat ng himpilan dahil sa ating pong pagpasada ngayong araw, ay tatalakayin po natin ng ilan sa mga naging at paparating na aktibidad ng ating pamahalaang panliliwigan sa loob at labas ng ating bakuran dito sa ating Kapitolyo. Yes, and gayon din, Sir June, papasadahan rin po natin ngayong araw ang bayan kung saan naroroon ang tinaguriang King of All Festival. But wait, there's more, sabi nga ni Good Vice. Ikaw ba yan? Dahil dito rin po unang ipinalaganap ang Kristyanismo sa buong Timog Katagalugan. Ayan, ang lahat po ng iyan ay atin pong antabayanan sa pinakabagong episode ng Sinsay Dine sa Batangas. At syempre, ang lagi nga pong batid at sambit sa lahat ng ating Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw maiiwan. Kaya naman, sakay na po at samahan kaming muli sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at mga pagbabalita. Dito lang po iyan sa programa ng Bawat Batanggenyo, ang official radio program po ng ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Oras sa buong kapuluan, ganap na pong 42 minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga at bago po tayo tuluyang umarangkada, pumasada sa ating biyahe ngayong araw, tayo po ay magpasalamat at manalangin sa ating dakilang lumikha para sa panibagong edisyon ng Gabay at Patnubay.
Mayroong dalawang katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao ay tumatanda. Ang ikalawa, ang kamatayan ay darating sa ating lahat. Masakit tanggapin kapag mayroong minamahal na namayapa. Ang tao ay namumulila, lumuluha at nagtatanong, bakit siya pa ang iyong kinuha? Ang katotohanan ay hindi dapat ikalungkot ang kamatayan, sapagkat ito ang pintuan sa kaharian ng Amang Diyos. Ang kamatayan ang susi upang marating ng tao ang tunay niyang tahanan. Bakit siya mangungulila kung ang minamahal niyang namayapa ay makikita na ang Diyos? Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay wala sa mga tinitiis mo ang iyong isip. Bagkus ay inaalala mo pa ang mga nagpapahirap sa iyo. Tumawag ka sa Ama at sinabi mong, Ama ko, patawarin mo po sila. Ipinakita mo sa amin ang isang magandang huwaran ng isang pagmamahal na dalisay. Kailangan namin ang iyong magandang halimbawa sapagkat mahirap magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Amen. Amen, amen. Siyempre, iba talaga kapag nasisimulan po natin ang isang buong maghapon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Pero siyempre, hindi makukumpleto ang araw na ito, partner, nang hindi natin nababati ang kanina pang talon ng talon. Ang ating mga batiin ko rin magandang umaga ang ating mga masusugid at tagapakinig at taga-subaybay. Good morning ang ating ito ngayon ko lang uli yata na partner ito. Binibining unat ngayong araw, Sir June. Ano? Binibining unat. Bagong plancha ho ang ating patroller. Good morning, Auntie May. Nasaan? Nakamute ka yata. Yan, Sir June and Ornald. Good morning po. Isang masaya at nakakapagod na umaga. Nakakapagod sa pagsigaw. Kanina ka pang talon ng talon. Oo, sir. Isang pagbati muna po ng magandang Wednesday morning, syempre, sa lahat ng mga kasama nating pasaherong nakatutok sa ating Facebook Live via Batangas PIO, maging sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman po, pagbati ng magandang umaga, ayan po, kay Sir Oreo Lopez, Tin Damian, kay Ma'am Nitz Lapa, kay Tita Julia Tabares. Hi, Tita, mamaya namin pipick-upin ang puto dyan. Oo. Ayan. Kay Ma'am Belen Lontok, gayon din sa aking mama Lisa Makuha at sa aking papa Raul Makuha. Good morning po. At syempre, Sir June and Auntie May, batiin na rin po natin ang belated happy birthday ang ating Provincial Social Welfare and Development Officer, may Tita Ma'am, Tita Florita La Chica. Happy birthday po. Naku, hindi ako nakapunta din kahapon. Sorry po, Tita Ma'am. Happy birthday po. Tita Flor, magandang umaga at happy birthday. Day ka namin. Galing kami doon. Happy birthday po muli at nakakatawa naman sapagkat kahit ang dami niyang bisita, talagang hinahanap niya tayo. Yes, sir. Oo, hinahanap niya tayo talagang kaya kahit busog pa, hindi natin pupuntahan ng ating Ma'am Flor La Chica, ang ating pong PSWD o Department Head. Yes. Ay, birthday ngayon ni Sir EJ. Yes, sir. EJ De Castro. Hello po. Happy birthday po, Sir EJ. Ang isa sa mga masisipag na executive assistants ng ating butihing Governor Dodo Mandanas. Happy birthday, sir. Ay, thank you, Auntie May. Alas 9:47. Wala ho munang maglilipat ng himpilan dahil sa atin pong pagbabalik, diretso pasada po tayo sa mga naging aktibidad ng ating pamahalang palalawigan nito pong mga nakaraang araw. Ang lahat po ng detalye patungkol po sa usaping yan sa pagbabalik po ng inyong Biyaheng Kapitolyo.
anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Nako Eneng, nag-aalburuto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Oras sa buong kapuluan, 10 minuto bago sumapit ang alas 10 po ng umaga. At nito nga pong mga nagdaang araw, ito lang Friday, sa pamagitan po ng tanggapan ng Provincial Assistance for Community Development Office sa pangunguna po ng ating Governor Dodo Mandanas, matagumpay po nating naipamahagi ang iba't ibang tulong pinansyal tulad po ng Provincial Service Incentives sa mga retiradong barangay functionaries natin at material assistance sa iba't ibang mga barangay dito po sa ating lalawigan. Yes, Sir Jun. At nung pong araw ng Biyernes ay meron po akong pinsan, sir, na bahagi nung mga naging displaced workers natin, ay naisip ko po maaga akong dumating, abutan ko sana ng konting merienda. Pagdating ko po sa ating provincial auditorium, medyo nahirapan ako sa paghahanap. Napakadami po ng ating mga kababayan na naroroon at lahat po sila ay nakatupad shirts. Kaya po ako'y nahirapan sa paghahanap. Ibig sabihin po lamang noon ay napakarami po ng ating mga kababayan ang naging bahagi at napabilang doon sa tupad na pamamahagi ng ating pamahalang palalawigan. At parang ano yun, Auntie May? Oo. Yan, Sir Jun, and kasamang Ornald, ilan nga po sa naipamahagi ng Provincial Assistance for Community Development Office ay ang Public Employment Service Office o ang ating TUPAD program. 370 beneficiaries po ang nabigyan ng TUPAD program na ito. Gayon din po, nagkaroon po ng Youth and Sports Development Service o financial assistance to various barangay po. 3 barangay po ang pinagkalooban ng assistance na ito. Umabot po sa 30,000 ang naibigay o naipamahagi ng ating PACD. Nagkaroon din po ng Barangay Community Affairs Division, computer sets with printers, 8 barangay po ang napagkalooban niyan, monoblock chairs, PE pipes, financial assistance to various barangay.
Yung PE pipes sa sinasabi niya, kung di ako nagkakamali, 10 rolyo kada barangay. Doon sa, tama may 10 barangay ba yun? Bali, Sir Jun, ang na mga barangay po na nabigyan nito ng PE pipes ay ang barangay Sampaga Balayan na may 5 rolyo, barangay Lumbangan ng Rosario, 5 rolyo din, gayon din ang Lanes ng Talisay na 5 rolyo din. Ang Apar Lubo naman po ang may 10 rolyo, Malapad na Parang, Talumpok Silangan Batangas at San Miguel Batangas City ang may tig sa 10 rolyo po ng PE pipes. Samantala, Sir June and Ornald, ang Mabunga Rosario at Malimatok Tunang Mabini ay may tig 7 rolyo naman po. At bukod po doon ay ito po ay yung ilan din sa mga nagang request ng ating mga barangay sa ating lalawigan. Kagaya po nung mga computer sets at saka mga printers, yung ating mga monoblocks na upuan na nakikita natin. At saka ito meron pa pong naipamahagi din ng pamahalang panlalawigan na mga sako-sako ng simento, yung mga aircon at mga lamesa na kailangan para sa tanggapan nila sa kanilang barangay. Depende sa pangangailangan. Nabanggit ko yung 10 rolyo kasi nakita ko yung aming barangay nabigyan ng 10 rolyo ng PE pipes na kung yun yung Biyernes, parang araw yata ng Linggo, kung di ako nagkakamali, may post yung isang tagarong sa amin na naayos na yung daloy ng tubig mula dun sa Bukal. Alam mo naman dun sa amin sa Talumpok, kabundukan yan. Kaya napakahalaga ng magkaroon ng tubig ang bawat bahay. Malaking bagay ho yun. At talaga napaka-active ho ng ating PACD. At gayon siyempre, yung iba pang kapatid ditong tanggapan dito sa ating pamahalang panlalawigan sa Kapitolyo. Pero going back sa ating mga kababayang tagapakinig, kung kayo po ay may kilalang mga naglilingkod sa barangay natin na nagretiro na, no? Yes, sir. Kung di ako nagkakamali, kahit sa Talumpok, may mga matagal na panahong naglingkod na bilang kapitan, bilang konsehal, mangyari pong ipagbigay alam po ninyo sa tanggapan ng PACD o di kaya dito sa atin sa Batangas PAO para kahit paano naman po ay mapagkalooban natin sila ng kanilang Provincial Service Incentive of PSI. At ang alam ko, partner, hindi man sa buong bansa o sa rehiyon ng Calabarzon ay tanging ang lalawigan lamang ng Batangas sa panguna po ng ating Governor Dodo Mandanas ang nagkakaloob po nitong one-time pension sa mga retiradong barangay functionaries dito sa probinsya ng Batangas. Yes, sir. At parang dito nga din po sa atin yung regular ang honorarium din ng quarterly honorariums ng mga barangay functionary. Bukod po doon sa one-time retirement pension na natatanggap ng mga voluntaryo nating naglilingkod sa ating mga barangay. Ayan, at syempre po, para naman po sa mga nakalatag na aktibidad ng pamahalaan palalawigan para sa mga natitirang linggo ng araw ng linggong ito, ating kasamang Auntie May. Yan, iba't ibang programa po na pangkasalukuyan po ang hatid sa ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng Provincial Health Office. Una na nga po riyan ang magkakaroon po sila ng active case finding at libreng chest x-ray ngayong araw po sa bayan po ng San Jose at Cuenca. Bukas naman po ay sa bayan ng San Juan, samantala dadalhin po nila ang serbisyong ito dito po sa lungsod ng Batangas ngayong araw po ng Biyernes, September 15, 2023. Ganon din po sa September 14 to 15, magkakaroon din po sila ng monitoring and mentoring ng IDATS, implementation sa September 14 po sa bayan po ng Lubo at September 15 po ay sa Lemery at Calatagan. Sa September 15 din po, ilulunsad nila ang second launching of Tindig Kabataan activities sa bayan po yan ng Balayan. Mula naman po sa Provincial Veterinarian Office, magkakaroon po ng mass spay and neuter sa September 13 po. Ngayon po yan, Batangas City po. So, ano yan? Mass pay? May bayad yan? Walang pay, sir, yan. You must pay. Kailangan lang po natin mga kababayan ay magtungo sa ating mga location sites upang makapagpalista. Siyempre po, dala-dala yung ating mga alaga upang maturukan. Yan, mula naman po sa tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, mula po ngayong araw hanggang bukas po, September 13 to 14, 2023,
magkakaroon po ng gender sensitivity orientation of male spouses of Pantawid Pamilya Beneficiaries. September 13 po sa Lipa City po. Ngayon po yan. And then bukas po sa Santo Tomas City po. Samantala, ngayon pong darating na Biyernes, September 15, 2023, kaugnay pa rin po nung araw ng mga kawani o Employees Day, hatid po sa atin ng samahan ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas o yung Sangkap Batangas, ang programang Barakahan ng mga kawani, kung saan ang mga kasamahan natin mga entrepreneurs partner ay bibigyan po ng pagkakataon para ipakilala o magbenta ng kanilang mga natatanging mga produkto. So, ika nga ni Ma'am Step Ona ng Pitikaw, samot-saring paninda ang maaari mong mabili sa Barakahan ng mga kawani. Hatid sa atin ng Sangkap Batangas. Yes, at dahil meron nga daw po ditong available yung mga pasta at saka mga pastries, yung mga masusustansyang prutas at sariwa na bagong ani ng ating mga kasamahang kawani dito. At syempre may mga kape para sa mga kababayan nating coffee lovers and enthusiasts. At meron ding mga milk tea, chicken wings at iba pa. At magkakaroon din po dito yung mga trendy bags natin, iba't ibang klase ng damit, sapatos at marami pa pong iba. Nagutom ako nang sabihin mo mga chicken wings. At sa pagkakaalam ko, partner, ay nasa 4 na po yatang stalls mula ho sa mga negosyanteng kawani ng Kapitolyo ang pwede nating pagpilian. Kaya naman isama natin ang ating mga kaopisina at kababayan para mamaraka sa maghapong barakahan. Ngayon nga pong 15, tamang-tama. #Payday Friday sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone. Ganda nun, sir. Payday Friday. Barakahan agad tayo sa May tira pa kaya sa sweldo ko noon. At samantala, Auntie May? Yan, samantala mula naman po sa tanggapan ng Provincial Agriculturist Office, isinagawa po nila ang Farmers Field School o FFS at ang iba't ibang Good Agricultural Practices on Rice. Kahapon po yan, September 12, sa bayan po ng Balayan. At yes, sir. Sige. At nagkaroon din po sila kahapon nung pag-aani o yung pag-harvest natin ng activity for OPAG Vegetable Production Project ng ating mga talong dito naman sa lungsod ng Batangas. Sayang din natin napuntahan, Sir June. Oo, ang totoo niyan. Good morning, Dr. Rod Bautista at saka JM Pangilinan ng OPAG. Ang totoo naman yan, talagang nakagayak tayong papunta doon. Nakaschedule na tayo, sir. Nakaschedule tayo. Kaya lang, napataon na biglang nagkaroon tayo ng blessing. Ayan. It's a blessing. Yes, it's a blessing in disguise. Nagkaroon ho ng blessing dito sa aming bagong tahanan, at ating opisina. Yes. And kung atin pong matatandaan, kamakailan lamang po, ay ang hinarvest naman po nila ay yung ating mais. Kasama naman syempre kayo doon, Sir June, and ang ating kasamang si Sir Vincent de Chavez sa bayan naman po ng San Pascual sa Antipolo. Ayan. Oo, magandang umaga po sa inyo at parang hanggang ngayon nananamnam ko pa ang tamis. Oho. Ang tamis. Sariwang-sariwa yung mga nakuha natin. Tamis ng kanyang pag-ibig. Tamis ng kanyang. At syempre partner, ito, mula naman ho sa tanggapan ng ni First District Board Member Army Bausas, mapapahataw tayo sa kanyang second Intertown Zumba Festival. Yes. Gaganapin po yan sa Balayan Government Center Multipurpose Hall. Sa Biyernes din yan, September 15. Yes, sir. Opo. And siguro mapapa-all out na naman ang ating dance move sa pasumba ni Bokala Army Bausas. Ayan. At syempre, magsisimula po ang Asikasong Bausas Intertown Zumba Festival ngayong Biyernes sa ganap po na 1:00 ng hapon. So pwede siguro tayong bigyan ng sample ni kung paano yung mga moves ng Zumba. Oo nga, Auntie May. Auntie May? Huwag na, Sir June. Ayan. Pang-ati na lang yun. Diyos ko po, oo. At sa panibagong dagdag kaalaman at pagkilala natin ngayong Wednesday morning kasamang Auntie May, alam mo ga? Ayan, partner Arnold and Sir June, para sa panibagong yugto ng ating Alam Nyo Ga. Alam nyo ga na dito sa Batangas matatagpuan ang tinaguriang King of All Feasts o King of All Festival? But wait, there's more, ika nga ni Vice Gov. Dahil dito ring unang pinalaganap ang Kristyanismo sa buong Timog Katagalugan. Wow. At ang lahat po ng iyan, atin pong saksihan at pakinggan
sa pinakabagong episode ng ating Sinsay Dine sa Batangas. Tara na! Sinsay Dine sa Batangas! Putok-batok, ngunit unang laging nilalantakan. Mula sa malulutong na balat hanggang sa napaka-tender nitong laman. Tsak at sigurado, dapat mo itong timusan. Sa makasaysayang bayan kung saan patok ang basaan, Sinsayan at magbalik tanaw, Dine sa Bayan ng Balayan. Bago at moderno. At iyan ang una nating sininsayan, Dine sa Bayan ng Balayan. Ang pamahalang Bayan ng Balayan ay itinatag noong Enero taong 2022 upang magsilbing bahay pamahalaan para sa bawat Balayenyos. Moderno at aesthetic, tila baga para kang nasa hotel sa lamig ng fully air-conditioned nitong mga pasilyo at pasilidad. Isang destinasyon kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at modernong panahon. Halimbawa, ang Immaculada Concepcion sa Bayan ng Balayan. Idineklara ito bilang isa sa mga National Cultural Treasures ng bansa noong taong 2001. Mahigit 400 taon na rin ito, kaya maituturing na isa sa mga piping saksi sa mga pinagdaanan hindi lamang ng Balayan, manapay ng buong lalawigan. Hanggang sa kasalukuyang panahon, matatanawan pa rin ang mga pader nitong yari sa adobe, at sa tabi nga lamang ng simbahang ito ay matutuntun mo naman ang bantayog sa pananampalatayang Batanggenyo. Isa itong simbolismo at tanda kung saan ipinangaral ang Kristyanismo sa buong Timog Katagalugan. Isang patunay rin sa mayamang kasaysayan ng bayang ito ay ang mga ancestral houses na sasalubong sa iyo. Dito'y madadaanan mo ang naging tahanan ng ilang kilalang individual, tulad na lamang ni Don Sixto Lopez, ang matalik na kaibigan at ang nagpondo sa ilang aklat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Gayon rin si Don Francisco Martinez, na nagbigay ng ilang barkong pandigma kay General Emilio Aguinaldo bilang suporta sa Philippine Revolution. Pero kung paksang baliktanaw ang pag-uusapan, may isang kainan sa bayang ito kung saan mamamangha ka sa koleksyon ng mga antigong kagamitan. Kung ang hinahanap niyo po ay homey, masarap na lutong bahay and yet affordable, sinsay na po din sa Balayan, sa Bayan ng Balayan. Tradisyonal na lutong bahay, kaya very Pinoy. Pero huwag mong kalilimutang timusan ang freshly baked pizza rito na niluto mula sa pugon. Masarap din ang dessert nila rito. Parang turones. Ipares mo pa sa napakasarap na vanilla ice cream. Tsak, panalo ang food experience mo rito. Meanwhile, kung nais mo naman ay buhay probinsyang vibes, abay, sinsay na. Dahil para sa'yo, ang Magsino Choc de Eco Farm. Tahimik at payapa ang magiging stay mo rito. May mga kubo na maaaring tuluyan. May swimming pool rin na pwede mong lubluban. O kaya naman ay makaisa sa mga farming activities tulad ng pagagatas ng baka, pagpapakain ng mga tupat kambing, at syempre, isa rin itong accredited learning site. Kaya naman, nag-e-enjoy ka na, may mga natututunan ka pa. Recycled materials na ginawang bag, pang-export ang quality, yan ang gawang 10 Foundation. Isang samahan na ang layunin ay makatulong sa bawat Balayenyos upang mapaunlad ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Si
Situated naman sa Barangay Tanggoy, Balayan, ang isang destinasyong perfect to enjoy the cool mountain breeze while glamping. Dito po sa Kalika, Balayan, you can expect serenity, peacefulness, at saka total relaxation when you book a reservation to us. Tara na! Sinsay na din sa Kalika, Balayan. Ito na yata ang newest glamping site na mayroong jacuzzi sa Batangas. Refreshing rin sa pakiramdam ang ambience nitong Bali Team puti at kahoy. Lalo na sa open-air roof spaces nito na mayroong comfy couches at rattan chairs. Isang hidden mystic sanctuary sa gitna ng kagubatan. Mayroon itong misteryoso at mahiwagang tema where you can feel the vibes of being into the woods. At dito mo iyan ma-experience sa Suk Salamangka. Talaga namang mamamangha ka sa kapaligiran nito. Dahil dito'y matatagpuan mo ang iba't ibang klase ng healing gems and crystals na may iba't iba palang kahulugan. Ang mga healing gems nila ay nagmula pa sa iba't ibang bansa na talaga namang may mataas na kalidad. Mayroon din silang mga dream catchers at mga pangpaswerteng Buddha. Kaya para sa mahihilig sa gems and crystals, ay ano pang iniintay nyo? Sinsay na sa Suk Salamangka. Ang tinaguriang The King of All Feasts. Ang taon-taong inaabangan at pinaghahandaan ng mga kababayan nating Balayenyos at maging ng mga taga-ibang bayan dito sa ating lalawigan. Ang parada ng lechon sa bayan ng Balayan. Maaga pa laang ay nagtitipon-tipon na ang mga Balayenyos at mga taga-karating bayan upang makisaya at makiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista. Habaan ng pasensya at makipagbasaan sa ipinagmamalaking parada ng lechon sa bayan ng Balayan. Ilan lamang iyan sa mga destinasyong maaari mong sinsayan sa bayan kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at modernong panahon. Ang bayan kung saan patok ang lechon at basaan. Tara na! Sinsay na! Dahil it's all here sa bayan ng Balayan. Iyan ay ilan lamang sa mga destinasyong maaari mong sinsayan dine sa lalawigan ng Batangas. Kaya naman mag-like, share, at subscribe na para lagi kayong updated sa mga susunod nating pagbiyahe dito lamang sa Sinsay Dine sa Batangas. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw.
Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo. Oras, 13 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Parang mga hiyawan yata ng hiyawan naman yung habang tayo ay nasa commercial. Ano? Oo, sir. Batiin natin ng magandang umaga muli ang mga taga-subaybay natin. Andiyan pa po kayo? Kumusta kaya? Kumusta kaya ang resulta ng ating laro ngayon? Parang hiyawan yata ng hiyawan. Ayan, at ngayon daw, sir, ay 53-58 in favor of GSO na. So, lamang na limang GSO. So, palo PIO. So, dumako na tayo sa ating mga pagbabalita. Mula po sa bulwagang Bambalitaan, himpilan at sandigan ng probinsya ng Batangas, narito na po ang inyong mga pinakahuling balita. Inaprubahan ng House Committee on Appropriation ang motion na magpatawag ng special audit para sa utang ng Commission on Higher Education o CHED sa mga pribadong paaralan. Sa deliberasyon ng budget nitong araw po ng Martes, naghain ng motion si Northern Samar Representative Paul Dasa para hilingin sa Commission on Audit na magsagawa ng special audit. Ang motion ni Dasa ay nagugat sa magkakaibang halaga ng utang ng CHED batay sa mga ipinresenta nitong mga datos. Sa pagdinig noong ika-23 ng Agosto, sinabi ng CHED na mayroon itong 13 bilyong pisong utang. Pero pagdating nitong Martes o kahapon, sinabi ng ahensya na 7.7 billion pesos lang pala ang utang nito. Parang nagbayad yata ng halos 6 na milyon. So, agad nagbayad. Sumang-ayon naman si CHED Chairperson Prospero de Vera at ang motion ay sinagundahan at inaprubahan. Ang CHED ay nagbibigay ng subsidy sa mga estudyante na nag-aaral sa mga pribadong eskwelahan sa mga lugar kung saan walang state universities and colleges o local universities and colleges. Ayan, halos kalahati, sir. Ano? Oo. From 13 to 7.7. August hanggang September. Ano kayo nangyari doon sa halos 6 billion? Billion, sir. Samantala, tinapos na ng House Committee on Appropriations ang pagtalakay sa panukalang 5.7 trilyong budget para sa taong 2024. Pasado alas 7 ng gabi nang aprobahan ni Committee Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Luz Kimbo ang pagtinig ng komite. Ang huling sumalang ay ang Commission on Higher Education. Ayon kay Kimbo, sa Huwebes, ika-14 ng Setyembre ay magkakaroon ng pagpupulong ang mga komite kung saan inaasahan na maaaprubahan ng schedule para sa pagtalakay ng budget. Sa plenaryo, gayon din ang committee report.
Nauna rito, sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na target ng Kamara de Representantes na aprubahan ng panukalang budget bago ang adjournment ng sesyon sa ika-30 ng Setyembre. Pero sana mabusisi ng ayos yung Oo, budget. sir. Kasi di yan ho nakasalalay yung mga gastusin natin sa isang taon. At alam naman natin na maraming humihingi ng mga karagdagang budget at saka ng confidential fund. Confidential fund na hindi, sir, siwalat sa publiko dahil daw di umano ay confidential. Confidential nga eh. Paano ko sasabihin sa inyo? Samantala, pinuri ni Philippine Charity Sweepstakes Office Representative o PCSO Chairman Juni Ikuwa ang papel ng mga pampublikong tagapaglingkod kasabay ng pagsisimula ng bansa sa pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas. Ang anibersaryo ng Philippine Civil Service ay ipinagdiriwang tuwing Setyembre. Inihayag din ni CSC na para sa taong ito, ang selebrasyon ay dapat tumutok sa kahalagahan ng paglinang ng dynamism sa mga manggagawa ng gobyerno upang pagyamanin ang sustainable management at pagpapalakas ng organizational resilience. Suportado naman ni Kuwa ang pangangailangan na patuloy na magsikap sa pagbabago ng serbisyo publiko dahil binigyan din niya ang mga hamon na ipinakita ng pagbabago ng klima at mga oportunidad na ipinakikita ng digitalization. Patuloy din niya ang paghahanap ng PCSO ng mga paraan para mapabuti ang serbisyo nito. Akala ko yung Dyna niya. Tinitingnan ko kung magbabago ng itsura eh. Ding ang bato! Dyna! Dyna! Pero hindi, yung sa pinuri ng PCSO, mga kawani. Yes, opo. Patamain nyo na kami sa loto. Oo nga naman. Parang kung hindi ako nagkakamali, 61 na po yata ulit ang grand jackpot ng ating... Oo, ng 658. Anyway, doon naman ako sa kanilang pagtulong sa mga nangangailangan. Opo. Dahil pagka talagang mga kailangan ng mga pagamutin, mga operasyon na biglaan, at least mayroong ahensya na tumutulong sa ating mga kababayan. At isa pa, sir, yung mga kagamitan at mga sasakyang pang-medical o yung mga ambulansya, marami rin na nanggagaling sa PCSO. Oo. Kaya, sabihin ko ba? Alas 10:19, itinuturing po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na best birthday gift niya ang natapos na Implementing Rules and Regulation o IRR ng New Agrarian Emancipation Act na nagbubura sa lahat ng pagkakautang ng mga agrarian reform beneficiaries sa gobyerno. Sinabi ng Pangulo kahapon na nagpapasalamat siya sa lahat ng mga nagtrabaho upang matapos agad ang IRR ng batas na kanyang pirmahan noong nakaraang buwan ng Hunyo. At ngayong araw pong ito, araw ng Miyerkules, ang ika-66 na taong kaarawan ng ating Pangulong BBM. So, 66 na pala siya. Happy birthday. Happy birthday po. At naway umabot sa 20 pesos ang bigas. Kasabay po ng presentasyon ng IRR ay pinirmahan po ni Pangulong Marcos Jr. ang isang executive order para sa 2 taong extension ng EO number 4 na nagpapalawig po ng 1 taong moratorium sa pagbabayad po ng principal at interes sa gobyerno ng Agrarian Reform Beneficiaries o ARVs. Ang EO number 4 ay nakatakdang mapaso ngayong araw na ito, September 13. Sinabi po ng Pangulo na may mga ARVs na hindi nakahabol sa cutoff ng condonation, kaya ang mga ito ang makikinabang sa extension ng moratorium ng EO number 4. Parang sunod-sunod ang mga executive orders ng ating Pangulo. Nakauwi na ba ang ating Pangulo galing ASEAN Summit? Ang alam ko ay palis na ulit. Samantala sa iba pa pong mga balita, sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo,
planong imbitahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga opisyal ng kumpanya ng langis upang makahanap ng solusyon o kompromiso para mabawasan ang pasani ng mga motorista. Habang ang presyo umano sa pandaigdigang pamilihan ay nakaaapekto sa lokal na presyo, sinabi ni Romualdez na ang produkto na ibinebenta ngayon ng mga kumpanya ay nabili nila sa mas mura pang halaga. Sinabi rin ni Romualdez na rerepasuhin ng Kamara de Representantes ang mga panukala na naglalayong amyendahan ang Oil Deregulation Law upang makahanap ng paraan kung paano mapapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Nako, pagka yung petrolyo ang pag-uusapan na talagang, aray na talaga. Nakakaaray talaga. Pero sir, parang nagsimula na rin yung ayuda para sa ating mga chopper. Sa mga operators. Operators. Drivers tsaka sa operators. Pero talagang masakit. Kung di ako nagkakamali, yung kahapon, yung oil price hike ay ika-10 linggong sunod-sunod. Aray ko po. Buhat nung July. Pero tama yung binabanggit nila na siyempre kung halimbawa isa kang malaking kumpanya, umangkat ka, tapos nagmamahal ngayon, hindi mo naman naibenta yun ng mga nakaraan. Yes, sir. Tapos dadagdagan mo ng presyo. Malasala yun. Kung halimbawa, ako ay merong isang tanker na hindi naman nababawasan. Kaunti-kaunti ko lang ibenta at alam kong pamahal ng pamahal. Dahil ang sabi nga ay parang aabutin pa yata ng 2 buwan. Hanggang sa bago pumasko. Yung sunod-sunod na pagtaas, talagang nakakaaray na ngayon ay parang nasa line of 7 na. At bukod sa ating mga petrolyo, lalo't papasko, ang mga presyo ng bilihin ay lalasa na rin, Sir June. Sinabi mo pa, alam mo yung medyo pabawas natin ng bed ng konti. Yan. Oo. Yung alam naman natin, nahihilahin yan. Ang maya-maya pa, aaprubahan na yung taas ng pamasahe. Yes, sir. Oo, kahit pa nga hindi inaaprubahan ang taas ng pamasahe, sana tumaas din yung mga tangkad. Yung mga yung iba't ibang mga dilata nagtaasan na. So sabi nga ni sana lahat, pero sana nga at na magkasya ang ating sinusweldo. Parang kasi yan same principle, sir, doon sa pagtaas ng presyo ng bigas, na napakarami ng mga nagtitinda na gusto na lang tumigil dahil halos wala nakikitain. Kung tayo ho ay magdadagdag ng presyo ng pamasahe ng ating mga commuters, mababawasan ngayon yung mga kababayan nating magko-commute, lalong matatalo yung ating mga chopper. Yun, binabanggit natin yung mga presyo niyan. Parang epektado rin yung bigas. Meron pa yatang report ang kasamang Auntie May. Yan, sir. Sinabi nga ni Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na maaari nang alisin sa loob ng 2 linggo ang price cap sa bigas. Ayon kay Pascual, magkakaroon na ng mas mahusay na pagkaunawa sa sitwasyon ng supply ng bigas ang gobyerno sa panahon na iyon. Habang magsisimula na rin ngayong buwan ang panahon ng pag-aani, gayon din ang pagdating ng mga inangkat na bigas na maaaring magpatatag ng presyo. Tingin din daw niya matagumpay ang price ceiling. Pero talagang ang daming pinagtatalo dyan Kasi yung sa importation at saka para sa akin akin lang opinion, dapat talaga ang pagtuunan natin ng pansin, paano mapapalakas ang ating agrikultura, ang ating pagsasaka. Yes, sir. Lagi nating sinasabi, paubos na ng paubos ang ating magsasaka. Tapos pataas ang halaga ng mga fertilizer, ng mga binhi. Ang kawawa natin yung mga... lumiliit na rin yung mga masasaka natin na lupain. Puro subdivision. Puro subdivision na. Hindi lagi ko yung binabanggit. Nung panahon kanina, hindi naman inabot. Nung panahon ng Kuya Roger, pagka manunood daw ng TV, makikipanood ng TV sa kapitbahay, halos walang upuan. Ang upuan, mga sako ng palay. Nasa bahay-bahay. Parang halos lahat ng bahay, mayroong mga nakaimbak na palay. Ngayon, wala na. Kasi unang-una nga, yung binanggit nyo na nagiging subdivision na para sa industrialization.
Pangalawa, dahil wala na nga halos kinikita ang mga pangarap na ngayon ng mga bata, hindi na, sana paglaki ko, magsasaka ako. Oo, sir. Wala nang ganon. O kaya magulang na may anak, sana anak, paglaki mo, magsasaka ka. So, walang gayon. O sana, kasi tulad ng binabanggit natin, tayo na may importer ng, dati exporter tayo ng bigas. Ngayon, tuwan-tuwa ang Thailand. Dahil sa kanila na tayo aangkat. Oo, 5 taon yung nakuhang kontrata. At nagsisisinyas na. Dahil alas 10:27, alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Ako'y naka-jacket pero mukhang sisikat naman ang araw. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating mga kasamahan mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, September 13, 2023. Kaninang alas 3 yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 610 km east of Itbayat, Batanes. Nananatiling mababa ang tsansa na ito'y maging isang bagyo, ngunit yung trough or extension nito ay magdudulot pa rin ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa silangang bahagi ng Central, Hilagang Luzon. Samantala, ang southwest monsoon o hanging habagat ay patuloy pa ring umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan ngayong araw ay makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang malaking bahagi ng bansa. Dulot nga ito ng hanging habagat. Para naman po sa magiging lagay ng panahon sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 98% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 60% tsansa ng pag-ulan. Samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 84% tsansa ng pag-ulan. At sa timog bahagi ng Batangas ay may 92% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 26 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:59 ng hapon. Lagi po natin tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Natasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Raven. At tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan ngayong araw, September 13, 2023. At baka may mga babatiin pa tayo? Yan, Sir June. Happy watching po sa lahat pa din ang nakatutok sa atin, sa ating Facebook Live, gayon din sa mga nakikinig sa ating radyo. Kay Francis Mila, kay Simpling Pitik Junjun Hara, gayon din kay Batanggenyo Graphic Artist, Vincent Roy de Chavez, kay Froilan Salcedo, kay Tita Shirley Balmes. Ganon din po, nagpapasalamat kami sa ating technical crew na hindi tayo iniwan, sir, kahit may laban. Yan. Parang malungkot ang boses mo, Tinay. Salamat po kay Christian Andal, June Lindo Naguda at syempre sa ating bagong scroller, Tin Damian, and kay Tito Roger Aguirre. At syempre sir, ang akin pong pahabol na pagbate sa ating Aplaya KK Dot, Kuya Kurt Bayanay. Hello, good morning. At syempre po sa aking Mami Julia Tabares, sa aking pamangkin Clark Jacob, sa aking ate and Kuya Ate Janina and Kuya Carlo from SG. Bigay naman, Merry Christmas. At yan nga po ang isang oras nating programa, ang ating pagbiyahe ngayong araw po ng Wednesday. Sa ngalan po ni Governor Toto Mandanas at ng buong pangkat ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamuno ang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, tayo'y Batanggenyo. Sa walang humpay-ho na pagpapala ng ating Panginoon at sa ating sama-samang pagkilos, sa lahat ho ng hamon tayo'y babangon at sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian na lagit-lagi ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting.
Muli, sa ngalan po ni Parang Enteng, si Sir Vincent Altar, ako po ang inyong lingkod, June Magnaye. Maraming salamat po sa inyong pagsakay sa ating pagbiyahe ngayong araw. Dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Ako naman po si Ornal Tabares Jr. At ako po ang patroller ninyo ngayong araw, Miyerkules edition ng Biyaheng Kapitolyo, Cheryl May Makuha Halili. Kaya naman, samahan niyo po muli kami sa ating pagbiyahe bukas, dito lang sa Biyaheng Kapitolyo! Happy weekend! Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!